Dito sa Korea, sa gitna ng siksikan sa trabaho at dormitoryo, may mga napapansin tayong madalas mag-isa. Minsan, nahuhusgahan natin agad. Pero teka, hindi lahat ng nag-iisa ay malungkot. Seryosohin natin. Ang loner, introvert at antisocial ay tatlong magkakaibang mindset. Yan. Linawin natin ang pinagkaiba para mas magkaintindihan tayo. Unahin natin ang introvert. Sila yung may social battery. Sa dami ng Korean instructions at group task sa shift, kailangan talaga nilang mag-helmet at mag-headphones pag-uwi para mag-recharge. Hindi sila galit, napapagod lang talaga sila sa social interaction. Samantalang ang loner, iba yan. Ang loner, hindi lang nagre-recharge, sadyang choice niya talagang manood ng Korean drama, ng mag-isa, kumain, ng ramyun sa kwarto o mag-solo date sa labas. Para sa kanya, ang solitude ay kaligayahan. Siya yung may self-sufficiency at kayang-kaya niyang i-enjoy ang oras niya ng walang barkada. Ngayon, linawin natin ang tungkol sa antisocial. Ito ay hindi lang ayaw makipag-usap o mahilig mag-isa. Ang antisocial, lalo na sa clinical na pagtingin, ay tumutukoy sa mga taong may problema sa pagsunod sa social norms at madalas may kakulangan sa empathy o malasakit sa kapwa. Ito ay isang malalim na issue at napakalayo ng pagkakaiba nito sa simpleng pagpili ng loner na maging tahimik. Kaya wag nating gamitin ang terminong antisocial para lang ilarawan ang kaibigan nating introvert na tumangging sumama sa inuman. Respetuhin natin ang pag-iisa. Kaya next time, wag mong husgahan yung kadorm mong palaging nakikinig sa music. Baka naman, introvert lang yon na nagsasave ng energy. O loner na nagtatayo ng sarili niyang pangarap.